Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang pinagkaiba nitong square taper crankset saka itong Halotech crankset. At kung ano ang babagay na crankset para sa'yo. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Sa itong dalawang crankset na to, meron niyang pros and cons. Parehas silang maganda, parehas din silang pangit. Kaya kung newbie ka pa lang at hindi mo pa alam kung ano ang kukunin mong upgrade, hindi mo alam kung anong crankset ang kukunin mo, itong video na to ay para sa'yo. So, ang maganda lang dito sa square taper crankset ay yung presyo niya. Napakamura lang. Sa 500 pesos, makakabili ka na ng pinaka-basic na square taper crankset. Pero sa 500 pesos na yun, crank arm pa lang yun. Hindi pa kasama yung bottom bracket. Kung bibili kayo ng square taper crankset, ang kukunin nyo yung removable yung chainring o natatanggal yung chainring. Maganda kasi yung removable chainring dahil kung masira man yung chainring o mapudpud yung mga ngipin, yung chainring lang yung papalitan mo. Hindi yung buong crankset. Pag-usapan natin ang cons nitong square taper crankset. Actually, madaming cons to. Ang hindi maganda dito sa square taper crankset ay medyo mabigat siya. Ang nagpapabigat dito, yung pagkakadesign dito sa crank arm at itong bottom bracket. Dahil itong bottom bracket niya, gawa yan sa bakal. Itong threaded cups, gawa yan sa bakal. Itong sa gitna na sleeve, gawa sa bakal. Yung spindle niya, syempre, gawa yan sa solid na bakal. Itong bearing, siyempre, gawa din yan sa bakal. Wala namang aluminum na bearing. So, dito sa crank arm, medyo malapad yan, medyo makapal, at mas solid na aluminum yung ginagamit nila. Isa pang hindi maganda sa square taper crankset at medyo hassle yung bottom bracket niya. Kailangan mo hanapin yung sukat na optimize para sa bike mo. Sa bottom bracket kasi ng square taper, merong mga sukat yan. Katulad nitong bottom bracket na to, ayan, nakalagay sa kanya, 120 mm. So, yung 120 mm na yan, yun yung sukat ng spindle. Yan yung haba niya. Hindi ito yung nagbabago, kundi itong spindle. So, ang idea lang naman dyan, the more na humahaba yung spindle, mahaba yung sukat, the more din na lumalayo yung crankset dun sa frame mo. Kung maiksi naman yung spindle mo, hindi didikit yung crankset mo dun sa frame mo. Lalapit siya. Medyo hassle siya kasi kunyari, ang kailangan mo 110 mm. Pero sa shop na malapit sa'yo, walang ganong sukat. So maghahanap ka pa talaga, pupunta ka pa talaga sa ibang bike shop na medyo malayo. Kung gagamit ka ng square taper na 1x, ang kailangan mo dyan, optimize yung chain line. Ibig sabihin, kahit magpapalit-palit ka dito sa sprocket ng gear, dapat yung kadena mo almost straight. Konti lang yung nagbabago dun sa chain line niya. Kung naka 1x at bumili ka ng mahabang bottom bracket, kunwari sabihin natin 135 o 140, basta mahaba. Ang mangyayari niyan, lalayo yung crank mo, magiging ganito yung chain line mo. Yan, pag ganyan. Pag kumambyo ka dito sa uno, siyempre gaganon yan. Di ba? So, babalik ko na yung chain line mo. Kung masyado naman maiksi yung binili mong bottom bracket, ang mangyayari naman, didikit ang crankset dun sa frame mo. Ayan, parang ganyan. Tapos, mahihirapan ka naman mag-set up ng medyo malaking chainring. Ibang usapan naman kung 3x naman na square taper yung gagamitin mo. Sa 3x, syempre, nakokontrol mo yung chain line. Depende kung anong gear ka nakakambyo. Ang problema mo naman dyan, yung reach ng FD. So, kung naka 3x ka at kinabitan mo ng sobrang habang bottom bracket, etong FD, mahihirapan na siyang kumambyo sa tres. Malayo na yung crank mo, malayo na yung chainring, hindi na niya marireach yung number 3, yung malaking plato. Kung masyado namang maiksi, yung binili mong bottom bracket, sabihin natin yung parang pang pixie, mahirapan ka rin. Kasi itong granny gear naman ang tatama dito sa
parte na to ng FD cage. Dapat katamtaman lang yung haba na kailangan mo. O, di ba? Medyo complicated. Kaya yun yung isa sa cons ng square taper crankset. Dito sa Halotech, ang kinaganda lang niya ay yung timbang niya. Medyo magaan siya kaysa sa square taper crankset. Hindi naman lahat ng Halotech sobrang gaan. Depende pa rin yan sa kung anong brand yung kukunin mo. Kung ang kukunin mong crankset yung katulad ni IXF, ni na Weapon, ni Ragusa, yung mga budget mill na Halotech, medyo mabigat pa rin yan. Ang mga nagpapabigat dun sa budget mill na Halotech, yung spindle niya eh. Pero dito kay Shimano, iba naman siya. Depende yun kung anong model yung kukunin mo. Kung yung mga non-series lang na Halotech, medyo mabigat yun. Pero pagdating sa higher model, simula sa Alivio pataas, papunta dito sa SLX, XT, XTR, gumagaan yun. Pagaan ng pagaan. Ang kulit ng marketing ni Shimano, di ba? So, pamahal ng pamahal kay Shimano, pagaan ng pagaan. Isa pang kinaganda ng Halotech ay yung adjustment niya. Sa Halotech, ma-adjust mo ang chain line mo na hindi ka na magpapalit ng bottom bracket. Itong bottom bracket ng Halotech, pag sinalpak mo yan sa bike mo, pwede mong i-adjust yan left and right. Depende yan kung saan mo ilalagay itong mga spacer. Ang sukatan ng Halotech, depende kung anong uri ng bisikleta meron ka. Kung naka-hybrid ka o road bike, ang sukat na kailangan mo ay 68 mm. Sa mga MTB naman o sa mga mountain bike, 73 mm naman. Sa fat bike naman, medyo special yung size nun kasi malalaki yun eh. Mas mahaba yung bottom bracket case nila. Ang kailangan mo naman doon ay 100 mm. Pero sa Halotech bottom bracket, pwede yan sa kahit anong bisikleta. Actually, pwede mo gamitin yung Halotech na kahit wala itong plastic sleeve. Kahit itong bearing cap lang, pwede na. Sa Halotech, pwede ka rin pumili ng naka 3x, pwede rin naka 2x, at pwede rin naka 1x. Ang cons naman sa Halotech crankset ay yung presyo niya. Talagang medyo mamahalin to. Kasi ang price range nito nagsisimula sa 1.5, yung mga 1.5 yan yung mga budget meal. Tapos pamahal ng pamahal yon. Umaabot pa nga kung minsan ng 5,000, crankset lang. Siyempre sa mga budget meal, yung mga China made lang, katulad ni na IXF, Ragusa, yung mga ganon, mura lang yon. Pero mabigat pa rin yon. Kung habol mo sa Halotech crankset yung gaan niya, ang masasuggest ko sa inyo, rekta agad kayo sa Diore. Sa Diore, parang 3,000, 3,500 ata yun. The more na nagmamahal, the more na gumagaan. So, tandaan nyo lang guys, sa Halotech, merong dalawang klase yan. Isang MTB, saka isang pang road bike. Yung road bike Halotech crankset, hindi mo pwedeng ilagay sa MTB mo. Yung MTB mo naman na Halotech, hindi mo pwede ilagay sa road bike mo. So, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon sa kapera na pagpilitan yung road bike crankset ilalagay mo sa MTB. Hindi pa pwede yun. Ang pinagkaiba lang kasi ng MTB sa road bike na Halotech, yung spindle niya. Dahil maninipis yung frame ng road bike, medyo maiksi yung spindle ng Halotech pang road bike. Sa mga MTB frame naman, dahil medyo malapad ng konti, medyo mahaba yung spindle nila. Okay, so ano nga bang crankset ang para sa'yo? Itong dalawang crankset na yan, pwede mo naman yan gamitin. Parehas lang sila ng purpose, parehas lang silang may pros,
Parehas lang silang may cons. Kung budget meal lang habol mo, dito ka na lang sa square taper. Hindi naman porket naka-square taper ka, laos na. Kung hanggang dun lang yung budget na kaya mo, walang problema dun. Reliable naman yan. Kung gusto mo naman ng modernong crankset, merong angas factor, at mas madali yung adjustment, dito ka na lang sa Halotech. May kamahalan nga lang siya, pero good investment naman yan. So yun guys, ang pinagkaiba ng square taper sa Halotech crankset. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa topic na to, kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Ikaw kapadyak, anong binili mo? Square taper o Halotech? Comment down below kung bakit mo siya binili. O tara, pag-usapan natin sa comment section. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.